Pilipinas ngayon na! And before we bring you back our distinguished guests, please follow, like, and subscribe Pilipinas Ngayon Na on FB page, One Lady Eliza sa YouTube, Nerlisa Eliza Francisco Rivera sa kanya pong FB profile, at Lady Eliza PNN sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. God bless you all more and more. And of course, sa lahat ng DWIC digital channels, mag-like and subscribe and follow po. Yan, nandiyan po sa screen nakikita niyo lahat. So balik lang tayo dun sa photography. Yes. Mahilig, nurse ka before. Yes, sir. When did you become a photographer? Na naramdaman mong may talent pala at may gift ka sa photography? Nag-start ako, bumili po ako ng camera way back 2010. Una, hobby ko lang po yan eh. Then, I tried offering yung service ko. Halimbawa, in-invite ako as ninong ng friend ko for Ikaw na rin ang kukuha ng picture. Volunteer po ako. Sabi ko, kung gusto nyo, gift ko na po sa inyo yan. Sa binyag na anak mo, tsaka birthday. And syempre, tuwa sila. Opo, yun po, doon po ako nag-aral. Then, as time pass by, kinukuha na nila. Uy, Jam, wag mo na kami libre. Magbabayad kami. And at the same time, re-refer kami ng client. Ganun. Doon po ako nagsimula. Then, hanggang sa lumaki na po yung connections po. Then, puro referral po. Wow, maganda daw talagang simula yan pagka yung ganyan. Yes. I-offer mo muna yung services mo for free and then by word of mouth, kakalat siya. Manganganak ng referral. Plus, ang laking bagay yata gawin mong gift sa mga inaanak. Yes. Photo, video coverage, mahal yun. Kaya marami akong inaanak. Bukod sa napapractice ka sa bawat events na pupuntahan mo, nabibless mo talaga yung mayroong event. Kayo naman, sir. Pagka nataypan nyo yung particular na entertainer or artist at sinabi nyo, ipipicture kita, susulat kita. So, sumisikat din sila. Parang gift nyo rin yun sa kanila. Yes, tama po kayo. Pero, nagsimula po ako bilang isang journalist. Estudyante pa ako noon. May kami sa film production, hindi mapapublish. Tungkol sa Golden Acres. Golden Acres. Kaya sinamit ko yun since hindi mapapublish, binigay ko sa Evening Post kay Kerima Pulota. Yun, simula noon, puro mga institution na yung sinusulat ninyo. Usually talaga, nakilala ko puro mga charitable institution. Ayan. So when did you shift to entertainment or showbiz? Actually, nag-start the charitable institute, pero yung talaga po, sports ako in-assign. So parang, sports talaga. Pati ka na si sir sa iba-ibang larangan. Kasi yung sports sa editor. Stars din, nagiging stars din yung mga athlete. Di parang showbiz din. Ganun din. Huling-huli na itong sa lifestyle entertainment. Pero nag-start talaga ako bilang sports writer. May tatanong ako. Kasi balita ako as a mass comm graduate. Napagdaanan niyo ba yung parang feeling niyo, pagod kayo sa mga coverage mo, pero hindi ganun ka financially rewarding, or sapat na sa inyo yung reward na nakukuha nyo sa pagiging person for others bilang journalist? Ang totoo po nito, mission ko lang po talaga yung pagsusulat. Nagsimula. So meron po ako may other source of income. Maganda yun. Parang public service na lang yun. Calling na parang mission ko po talaga. For example, sa Golden Acres, yung kwento nung ibinigay ko yung talent fee ko sa nandoon. Kaya puro mga institution Kasi nung in-interview ko, saka na mapupunta yung talent fee ko. Ang galing nung gano'n. Yung katulad ng ginagawa nyo. Kaya pala kayo awardee kasi binabahagi nyo yung gift na binigay sa inyo ni Lord sa mga nangangailangan. So napakaganda pong layunin niya. It comes out as charitable endeavor. Yes. Diba? Alright. Kaya pala mga awardee kayo dahil may mga gininto ang puso. Nag-offer ng kanilang services for free. Yun. Tapos nag-volunteer po ako sa The Late Father Pierre Treats. Okay. Sa ERDA, yung mga ERDA Foundation. Saka nagturo din po ako. Actually, professor din po ako. Professor. So, Professor Rogelio Medina pala. Ng journalism? Anong subject pa tinuro nyo?
Journalism, Communication 101, Arts, at saka Communication Arts. business Naalala ko nung college days ko, Kasi po perfect. yung doctoral ko Perfect yung sa grade business. ko sa Communication 101. So, yun. naalala ko. Actually, dami ko nga po Kasama ba speech doon? Yes. Sabi ni Lady Eliza, naalala niya na yung meron akong journalism niya, course sa Mascom na 101. Communication 101. Okay. Perfect score siya, Perfect 1. yung Wow. grade ko. Hindi, ang pinakamataas sa amin. Tama, 1.0. Kaya kung kasama yung speech, naalala ko naman, nung nandun ako Siya, sa UST, ang grade ko rin doon, 1. diba? Dahil sa lakas daw ng boses ko, yung mga kaklase ko sa harapan, andyan yung blackboard, sabihin ng professor namin, Rivera, can you please go back at the end? Go at the back and then recite. read and recite this. Sa lakas po ng boses ko, kahit walang microphone napapaganon lang. Para pala Dolby. Para Dolby Sense Surround pala. So sabi nila gano'n, di mo pala kailangan mic. Sige, uno ka na. Doon na pala nauso sa boses mo yung sense surround system. Pero sa iba't ibang university, iba-ibang style. Sa ibang 1 talaga. Pero sa Yung iba iba 4.0. 4.0. Sa Ateneo Pag 4.0. Yung perfect highest. score 1 ang highest. Iba-iba kasi. Doon sa Grading photography, may lesson ka bang inatenan just to make sure? Wala pong proper lesson na inatenan. Usually, Experience agad, and aside from that, babasa ako ng libro, na magazine. Self-taught. Yes. Ngayon sa YouTube, madali na rin Oo nga, totoo yun. Buti nga nausing ganyan. Kaya ngayon, ang ginagawa namin, nag-offer kami ng free workshop sa mga gustong aspiring photographers, videographers sa team namin. Free workshop? Yes, opo. Kailan yan? Kailan niya attend kami? Wala naman pong time. Basta mag-apply lang po sila sa amin. Message sila through my Facebook account. Okay. Kung gusto nila maging part of our team, then yun, tulungan po namin, sasama namin sa events. Then yun, tuturuan namin how to... Tumatanggap ba kayong senior citizen? Kaming dalawa. Ang team Pilipinas nga. Kasi mahilig ako talagang mag-document. Mahilig ako mag-vlog. Hilig ko mag-photography. Yes. Pero hindi ako tumatama. Nanginginig kamay niya kasi. Oo. Opo. Then, pag-aralan rin natin yung drone. Yung drone. Sige, attend kami ha. Ano number? Hindi, mamaya. Mamaya, usap po tayo. Kasi ako, mahilig din ako mag-vlog. Mahilig ako mag-share ng video. Pero hindi rin ako professional photographer. So, para maiwasan yung mga panginginig, yung parang hindi stable yung yung effect. Like you, hobby lang din. Yes. Oo, kasama rin kasi sa trabaho. Masaya po pag nakakuha. Kasi dati, ang purpose ko lang, kaya bumili akong camera, is to provide quality images for my family. For your Yun lang family. talaga. Tapos after nun, yun nga, nagkuha na ako ng mga inaanak, di ba? Yes. Doon na. Hindi ka, saan ka daw pwedeng kontakin pagka gusto makipag-coordinate sa'yo? I have my Facebook account, Instagram account, at Jamin Lim. Search niyo lang po, yung may blue na check. Then, message niyo lang po ako. Yun. Napag-uusapan naman ba yung kanilang tuition? yung parang fee. Hindi, oo nga. Free. Pero yung iba, hindi naman siguro lahat free. Hindi po. Mas maganda, kasama namin sila sa event. Saan yung studio nyo muna? We have a studio sa... Studio. Yes. I-brief nyo muna. Apo, meron kami studio sa Camias, Studio 56, 56 Street siya. Ayan. Alam ko yan, Kamias. Sa Camias. Lapit lang. Meron din po siyang dance studio. And studio? Yes, opo. May ballroom ba doon? Wala po. Pero Sinong nagsasayaw? Mahirap we have yung mga doon nagpa-practice yung mga sex bomb, New Gen. Talaga? Then mga beauty queens nag-aaral din po ng nag-aaral. Para handun na lahat, Yes, meron po. Pag may salamin One-stop yung studio, shop na. makikita Yes, yung meron paglalak. po. Yung pasarela, no? May mga Miss Universe candidates po tayo doon na nagte-train ngayon. Oh, wow. Yun ang mga maganda mong subject. Kuhanan ng kuhanan. Ganun din po, nagpapakuha rin sila. Kasi second floor is photo studio, third floor is yung dance and acting workshop and pasarela. Oh, one-stop shop ka pala. Kailangan nga May mga natin partners din mabisita kami. yan. Kailangan ng mga bisita. Yes, opo, punta po kayo. Dadalhin ko yung drone, Yes, no problem. Yusek. Sige, ako rin, papaturo akong mag-vlog na merong mga Yes, ma'am. mic Opo. and, control, noise control. Opo, noise cancellation. Para yung Yes. noise cancellation. Bukas. Bukas. Free ako, Yusek. Maluwag Di ako ba siya ata bukas? Then, biro lang. Schedule natin. Sige po, no problem. How about you, Sir Rogelio, pagka gustong maging Magaling mag-coordinate na sa writer. inyo when it comes to PR ba? At saka, Yes, I also do PR. Opo. Saan po kayo makokontak? Sa email ko, pwede bigay email. Opo, sige Yes, po. please. Rogelio C. Medina @yahoo.com.
o Rogelio Rogelio@gmail.com. Okay, magbe-break lang po ulit kaming sandali lang. Batiin muna natin, may oras pa. Batiin naman natin ang mga taga David Salon dyan sa BGC McKinley Branch. Kaya palang led by, of course, si Miss Jonah ang nag-aayos ng buhok ko. Hello, Miss Jonaline. And then si Miss Eds at saka si Sir John at si Miss Weng. And of course, yung si Miss Winnie Marata. Okay. So, wag po kayong alis. Magbabalik pong muli ang Pilipinas ngayon na pagkaroon lang po ng ilang mahalagang paalala. The time for your convenience is now 2:44. We'll be right back. Pilipinas ngayon na! Thank you so much. Glory to God. Balik po tayo sa Pilipinas ngayon na. Gusto nating batiin ang La Visual Corporation, especially si Miss Lalaine, si Madam Lalaine. Yes. And of course, si Miss Lay Maniego, ang Asia's Queen of Fire. Yes. Also, si Miss Janice Israel de Lima of Alegre de Pilipinas. Siya yung, I think, the reason why nalagay tayo sa New York billboard. Yung ang laki-laki poster sa Times Square. Yung mga taga New York at New Jersey. Sabi, ikaw ba to? Nagulat sila, ba tayo nandun? Alright, binabati rin natin ating mga taga-subaybay dyan sa BGC rin. Sila Ms. Zaidi Zeberino, Sir Patrick Darantan, Leo, sandali lang po, kailangan ng aid. Leo Pampliga, yes. And of course, Miss Annalisa Valdez, masugid nating tagapanood dyan sa Viceroy Tower Residences. So, Yusek, may nagpapatanong, Sir Jam, paano daw kung gustong sumama, magtag-along dun sa event mo? Halimbawa sa event mo sa susunod, Southeast Asian Premier Business and Achievers Awards. Gusto nila magtag-along para mag-OJT. Mahilig sila sa photography. Kaya lang wala silang camera. Ano daw po ang pwedeng gawin? Usually, yung mga nag-apply sa amin, ina-assess muna namin sa kanila, depende sa skill level nila. Okay. Kung wala zero knowledge pa, doon muna namin tuturuan kung paano gumamit ng camera. Okay. Yes po. Then pag marunong na sila, papahiramin po namin sila ng camera. Ayun. Then as nade-develop nila yung skills, gumagaling po, doon na po kami parang rent to own. Magandang opportunidad yan. Ibabawas na lang sa PF nila from their events pag kumikita na sila. Ay, ang galing. Ayan po yung mga hilig sa photography, videography, at kung ano man yung mga uso ngayon na papanahon. Ayan, kontakin nyo lang po si Sir Jamin Lim. Okay. At pwede pa pala kayong pahiramin ng camera at maging rento. Sir naman, yung gustong magsulat. Tapos, gusto nyo ring hindi naman siya para masyadong bihasa pa. Nako-coach nyo yan. Because you're a professor. Yes. Diba? Sa college, tuturo ako ng... Batiin natin yung school nyo. Saan po ba? Pwede batiin mo? Yes po. Batiin natin. Binabati ko yung sa Mabalacat City College sa Pampanga. Hello po sa inyo. Maya Pagat Panapun. Tama ba? Si King Roland nanonood sa atin mula sa Pampanga. King Roland mula sa San Fernando, Pampanga. Diyan sa Azure. Yes. Maya Pagat Panapun. Tama po, no? Magandang hapon. So, pwede nyo silang i-coach. Yes. Actually, sa ibang bansa kasi, based on experience ko, mayroon story guidelines. Binibigyan lahat ng opportunity, especially sa Amerika. Regardless kung sikat ka o hindi. May all publication, mayroong story guideline. Totoo po yun. Matanda ko ng seminar on how to become an author. That's why naging author ako ng 5 inspirational books. Matanda ko sa Amerika ng workshop. Ang nag-workshop sa amin yung sumikat na writer sa Walt Disney. Nagsimula lang siya sa rejected yung mga una yung works. Rejected, tas nung matanggap, ayun na. Speaking about na nare-reject, nung nag-umpisa ba kayo at nag-submit kayo ng column, nare-reject? Hindi naman. O pinababago lang? Pinapa-revise. Feature article po, feature article. Feature article. Pag-submit ninyo? Meron po ako experience, I do not mention the company. Inilagay sa basurahan. And then, kinuha ko, pinablis ko sa Gulf News. Cover story. Wow! Yun ang parang So, depende talaga. Beauty is in the eye of the beholder. Maring para sa iba, basura. Para sa iba, treasure. Para dun sa mga nakikinig, huwag kayong madidiscourage. Tignan nyo,
Meron siyang sinulat, sinubmit niya, pero doon sa unang publication na pinagsubmit niya, napunta lang sa Wastecan. Okay? Kinuha niya uli. Sinubmit niya sa iba. Yung front iba pala, yun ang pangangailangan, na front page. See? So, wag po kayo mawawala ng pag-asa kapag merong rejection. Okay. And speaking about that, ikukwento ko na sa inyo, for 10 years po, nasa Dyna Records ako. Dumadating sa amin ang katakot-takot na cassette tape ng mga demo songs and demo music. Yung aming pong A&R manager, masyadong matitinik ang mga tenga nito. First 2 lines pa lang, alam na nila kung mag-hit yung record o pwedeng i-recording. So pag hindi, tama yung sinabi nyo diretso sa wastebasket. Okay? Ito po actual na nangyari. Yung isa nag-submit. Dalawa po ang A&R manager namin, si Vic Salta at saka si Long Tall Howard. Hello po sa inyong dalawa. Sikat yung dalawang yan nung panahon namin. And Long Tall Howard. Oo. Una, pareho nilang hindi yata na-typan. So, pinakinggan ulit nung aming Vice President for Sales na dati ring nagpuproduce ng records, si Mr. Tito T, at ng kapatid niyang in charge ng sales, kung kumpare natin si Rudy T. Nung pinakinggan nila, sabi nila, pwede pa to, kagaya ng mga kanta ng ni Yoyo Villame, ano tawag mo? Yung novelty song. Yung novelty song. Okay. Kasi si Vic at saka si Howard, ang gusto nila yung standard. Sabi, hindi, pwede to. So, gawin natin. Alam mo ba nangyari? Sumikat, ako si Kidlat. Okay. Kaya nga po. Ako si Kidlat. Kaibigan yung lahat. So, do not lose hope. Do not lose hope. Minsan po ang rejection is just a stepping stone to success. Kaya wag po kayong mawawala ng pag-asa. Dasal lang lagi. You lift up everything to the Lord. Put God first in everything you do, and for sure, He will direct you and crown your efforts with success in His perfect time. Okay, balik ako sa kanya. Nung mga unang nag-shoot ka, syempre di pa perfect, pati angle. No? So, ano naging experience mo ron? Nung sinabi mo sa kliyente mo, sa first client mo na, ito na yung labas. Challenges? Meron bang challenges? Meron kasing room for improvement sa mga photographers po. Maaaring yung sa tingin mo maganda sa iyo, sa iba hindi rin okay, di ba? Pero yun nga, accept mo lang yung criticism na yun, then improve mo lang sarili mo. Ganun naman po analyze mo lang kung ano yung mga nangyari sa araw na yon, yung mga hindi naging okay or yung mga naging okay, then evaluate, revise, recalibrate. 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 Kumbaga sa ways, recenter, reroute. Diba? Recalibrate. We take criticisms constructively. Kasi may mga ibang, ang in-advise ko sa mga mga photographers namin, may kanya-kanya tayong strengths. Then, kung ano yung klase ng style ng shooting. Kung ano yung gusto niyang shooting, yun yung improve niya. True. Kasi may eye ka na, merong iba mahilig sa close up. Merong iba mahilig sa long shot. Merong iba genre, parang landscape. Yung iba tao. Yung iba, si parang James Chowa. Ang galing din niya na photographer. Mayor ng San Juan. Lahat ng event ni Mayor. Kumuha ng in-action, mga action shots. Action shots. Yun naman ang So, ikaw, ang genre mo? More on events. So, nakaka-capture mo rin yung mga action shots. And we also do pageant. Mga winning moments. So, kailangan talaga mabilis. Pageant. Mabilis ang sa mga Miss Universe at saka Binibining Pilipinas. May kina-cover kami ngayon sa Miss Earth. Miss Earth ngayon. Uy, ingat ka rin, Sir Jam. Yung iba nahuhulog sa stage. Kabibilis ng yung hinahabol nila yung mga... Ganun po, isang pwesto lang naman kami. So safe naman, Kasi merong iba nabalian ng buto, nahilig, nahulog sa stage. One last before we end up, nung naging cover na, yung ni-reject nung una, ano naging pakiramdam nyo? Bilo nyo, na-reject sa wastebasket and then biglang nung sinubmit nyo, naging cover story? Pero I asked guidance from God first. Yan. And then, do not lose hope. So, kinuha ko talaga. And then, yung ganun, I was surprised na
everything Came out well. Totoo yun. So talagang may doon sa masakit kasi makita mo yung masterpiece mo na basura, kaya naman the Lord vindicated yun. Ginawang front cover, no? Since then, tuloy-tuloy na. Ayun. Kasi international na yun. Wow! Maraming salamat po sa inyong precious time. Sir Professor Nag-warm up pa lang Medina, award of Second Southeast Asian Premier Business and Achievers Award 2024. Ganyan po si Mr. Jamin Lim. Pagdating po sa photography, videography at events, kontakin niyo po sila. They can collab with you sa presyong abot kaya. This is, wag po kayong aalis, tutukan niyo po ang Senyor Balita with Senyor Ray Pacheco. Ang paboritong senyor ng bayan. Ang senyor ng bayan. Yeah, again, this is Lady Eliza saying thank you all so much for your precious time. Enjoy God's very best daily because He loves you very, very much. And as always, this is Robert Rivera saying don't forget to do good and to share, for it is in so doing that God is well pleased. Maraming salamat po sa buong puwersa ng Aliw Broadcasting Corporation, especially kay Chairman D. Edgar A. Cabangon, kay Attorney EVP McNeil Rante. At abangan niyo po kaming muli sa susunod na Wednesday para sa isa na namang edisyon ng Pilipinas Ngayon Na! See you! Thank you! God bless Mabuhay! you! Pilipinas Ngayon Na!